Kumusta ka na, kabayan? May isang kababayan tayo na nagpadala ng sulat. Napanood niya yung isa kong video na about sa isang OFW rin sa Saudi. Gusto daw niya ibahagi ang kanyang karanasan dahil umaasa siya na sa pamamagitan ng kanyang kwento, magising tayong lahat, mga kababayan na OFW. Ito ang istorya ni kabayan Madeline. Si Madeline, unang lumipad pa Hong Kong sa edad na 20 years old. Bata pa siya noon. Puno ng pangarap, dala ang pag-asa na balang araw, makakatulong siya sa kanyang pamilya at makakapag-ipon para sa kinabukasan. At sa unang tingin, masasabi mong maswerte siya. Bakit? Dahil maganda ang kanyang naging amo, mayaman ang pamilya, mabait sa kanya, maayos ang pagkain, malaki ang sahod, at flexible ang day off. Halos lahat ng OFW nangangarap ng ganyang sitwasyon. Hindi, di ba? At ganito siya tumagal ng 13 years sa kanyang trabaho. Sa mga unang taon, si Madeline ay isang mabuting babae. Aktibo siya sa simbahan, laging kasali sa mga pagtitipon, at halos buong puso niyang inialay ang sarili sa Panginoon. Pero dumating ang panahon. Nag-iba ang ihip ng hangin. Nakilala niya ang ilang kaibigan, mga kapwa Pilipina rin. Noong una, masaya, nakakaaliw. May kasama siya, pero unti-unting naging toxic ang impluensya. Isang araw, inimbitahan siya sa club. Sa una, nagdadalawang isip siya, pero kalaunan, napasama rin siya. At doon nagsimula ang pagbabago. Natuto siyang gumimik, mahiling na siyang sumayaw, uminom, makipagkilala sa iba't ibang tao, at kalaunan, nagkaroon siya ng boyfriend, Joha. Tumagal sila ng 1.5 taon. Akala niya, siya na ang para sa kanya. Pero naghiwalay rin. Hindi siya tumigil. Mas lalo siyang na-addict sa ganoong klaseng buhay, kasayahan, sayaw, alak, at pakikipagrelasyon. Hindi niya napansin unti-unti nang nauubos ang kanyang pera. Ang lahat ng pinagpaguran, napupunta lang sa pansamantalang kasayahan, hanggang nakilala niya ang isa pang lalaki. Akala niya siya na ulit. Pero iniwan din siya. Hanggang sa nakilala niya muli ang isang lalaki, at dito na naramdaman, ito na ang lalaking hinahanap ko. Tumagal sila ng 9 years. Wow, 9 years. Nagplano silang magpakasal, at sa wakas akala niya, natagpuan na niya ang tunay na pagmamahal. Pero dumating ang COVID. Nagkalayo sila ng mahigit 1 taon, at sa mahabang maghihintay na iyon, hindi na kinaya ng lalaki. Umamin siya, nakahanap na siya ng iba. Durog ang puso ni Madeline. Umiyak siya nang makaawa, nagbeg, na bumalik. Umiiyak, pero sa halip na maibalik ang dati, ang pagmamakaawa ay naging kahinaan sa mata ng lalaki. Mas lalong masaktan si Madeline dahil ibinigay niya lahat. Love, care, hope, trust, pero wala siyang natanggap kundi sakit at pang-iiwan. Pagkatapos ng pandemya, bumalik siya sa trabaho abroad. Pero 2 taon siyang binitbit ng depression. Araw-araw nagtatrabaho pero parang wala nang gana sa buhay. At dito niya na-realize ang pinakamalaking pagsisisi ng kanyang buhay. Hindi siya nakapag-ipon, nakalimutan niya ang pamilya,
Wala siyang naipundar na bahay, wala siyang negosyo, wala siyang ipon sa bangko, wala siya kahit piso. Bakit? Dahil inunan niya ang pansariling kasayahan, inunan niya ang maling relasyon, at inunan niya ang pansamantalang aliw. Iniwan niya yung pangarap niya. Sabi niya, nag-apply siya sa Singapore, sa Canada, sa Switzerland, at hindi pinalad. Sabi niya sa akin, sayang, pinili ko naman natili sa lalaki imbes na mag-apply ako sa Canada. Pinili ko siya kaysa sa sarili ko. At ngayon, wala akong napala. Mga kabayan, ang sakit marinig nito. At saka, napaka-brave ni Madeline kasi binabahagi niya yung karanasan niya, yung buhay niya para sa ating mga OFW. Kasi hindi pera o amo ang naging problema ni Madeline. Maayos ang trabaho niya, maganda ang sweldo, mabait ang amo. Ang naging problema niya, siya mismo. Hindi siya nag-ipon, hindi niya inuna ang sarili, hindi niya tinuring na ang buhay abroad ay panandalian lang. At ngayon, habang tumatanda na siya, doon niya lang na-realize lahat ng material na bagay, lahat ng pansamantalang saya, mawawala rin. Pero naiwan sa kanya ang pinakamahalagang aral. Sabi niya, ngayon ko lang natutunan, kabayan, unahin mo ang sarili mo. Put yourself first. Ikaw ang una mong priority. Kasi sa huli, ikaw lang ang makakapagligtas sa sarili mo. Hindi ang amo mo, hindi ang partner mo, at minsan, hindi rin ang pamilya mo. Ikaw lang, kabayan. Ikaw ang tanging kayamanan ng buhay mo. Huwag nating hintayin na masayang ang mga taon bago tayo magising. Habang may lakas pa tayo, habang may oras pa tayo, mag-ipon tayo, magpundar tayo, at alagaan ang ating sarili. Ang kwento ni Madeline ay hindi lang kanya, kundi kwento rin ng marami sa atin siguro. At sana, magsilbi itong paalala, wag mong iasa sa iba ang kaligtasan mo. Dahil sa dulo ng lahat, ikaw lang ang masasandalan mo. Mga kabayan, kung naririnig ninyo ang kwento ni Madeline, isipin nyo, ilang taon siyang nagtrabaho, ilang taon siyang nagsakripisyo, pero sa huli, wala siyang naipundar. Ang naiwan sa kanya ay sakit at panghihinayang. At baka ngayon may ilan sa inyo na nakaupo, nakikinig, nakahiga, umiiyak, at biglang napapaisip. Ako rin, ilang taon na akong nagtrabaho abroad, pero nasaan ang ipon ko? Ako rin, inuuna ko ang ibang tao, pero ako mismo, wala akong natira para sa sarili ko. Kabayan, kung ikaw ay nakaka-relate, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi, ang pinakamahalagang aral sa kwento ni Madeline ay hindi pa huli ang lahat. Oo, nagkamali siya. Oo, nasaktan siya. Nag-enjoy siya. Oo, nasayang ang mga taon. Pero kabayan, ang buhay natin ay hindi sinisukat na ng pagkadapa. Sinusukat ito kung paano tayo babangon. Alam niyo, kabayan, proud ako sa kabayan nating si Madeline kasi napaka-vulnerable niya. Hindi siya nahiya
na i-share ang kanyang karanasan. Kasi gusto niya na marinig at i-share sa mga kapwa nating OFW na sa mga ibang OFW na maganda ang amo. Huwag niyong sayangin kasi ang daming mga kababayan natin na naghahangad ng magandang amo. Tapos, siya, ngayon lang yan na-realize. Kung ngayon wala ka pang ipon, magsimula ka ngayong araw. Kung ngayon, pakiramdam mo tumatanda ka na at wala ka pang naipundar, simulan mo na ngayong magplano. Para sa mga OFW na nagbabalak mag-abroad or bago pa lang sa abroad, sana itong video na ito ay marinig mo. Nandito tayo, kapwa nating OFW, tulungan ng isa't isa. Maraming mga OFW na napaka-educated, nakapagtapos ng pag-aaral, master degree, pero bakit pinipiling mag-abroad? It's because our system in the Philippines, kahit sales lady ka lang or cashier, ang daming requirements. Ito ang pinaka masaklap sa ating bansa. I-share ko rin ang aking karanasan about sa trabaho ko dito sa UAE. Wala akong master degree. Nakapagtapos ako ng kolehiyo. At hindi ako nag-take ng kahit anong board exam. Kasi programming yung tinapos ko. Nag-abroad ako. Yung trabaho ko ay kasambahay. And after that, nag-move ako dito sa UAE. Hindi ko akalain na dito sa UAE, yung mga natapos mo or yung mga na-achieve mo sa buhay or sa pag-aaral mo, pwede mong mahanap dito may apply dito sa UAE bilang isang manager. Kung ikaw ay teacher, ang daming trabaho sa school ngayon kasi this is a Middle East Arab country. Karamihan sa kanila, they need a English teacher. As we all know, Filipinos, they are good in English, they can speak English. Kung ikaw ay chef, ang dami dito naghahanap ng chef. If you are a manicurist, pedicure, ang daming salon dito na naghahanap ng mga Pilipina na magaling sa manicure, pedicure, pati haircut, men and women. Sa hospital, kahit hindi ka nakapagtapos ng nurse sa Pilipinas, or midwifery, or doctor, pwede ka makapagtrabaho dito sa UAE. Ang dami ditong mga Pilipino na hindi sila nakapagtapos ng nurse. Now they are a nurse in a hospital. Ang laki ng sinasahod nila, 6K, 100K pesos. Me, wala akong alam sa sales. Hindi ko inaral ang business administration or it's about sales or kahit anumang business. At saka nung nag-graduate ako, hindi ko nagamit yung pagka-computer ko, programming ko, kasi nag-abroad ako na hindi ko nagamit. Kasi after nung graduation, nag-abroad na ako kaagad. Never akong
gumamit ng computer o kahit ano. Wala akong sariling computer. Hindi ko nagamit kung ano yung napag-aralan ko sa kolehiyo at kung ano yung natapos ko. Pero dito sa UAE, naghanap ako ng trabaho. First time ko dito, nakahanap ako ng trabaho being a sales in a company na supplier ng mga salon. I was a sales representative from that company. But then, hindi ako satisfied sa sahod. Ang pinakamahirap pa, lumalabas kami kasama ko yung boss ko to go and pitch your product in every salon. Kung ano ang benepisyo, bakit nila bibilhin ang produkto mo, produkto ng amo mo. So, dapat matutunan mo yun. So, I learned step by step. Nung una, hindi ko pa alam. Kinakabahan, worry. Pero from that, they see my capability. Nakita nila kung ano yung kakayahan ko. And sabi ko, I am willing to learn because in this field or industry, I have never done this before. I was a helper with my Chinese boss. I have no problems with everything. Just to clean the house, vacuum, send the kids to school. No master degree. Here in the UAE, you can become a teacher, manager, nurse, data analyst, data entry, virtual assistants, receptionist, cashier, whatever, kahit ano, pwede dito. Kaya kung ikaw ay nakapag-graduate sa kolehiyo and you're a professional, if you planning to go abroad as a helper, either Hong Kong, Middle East, as a kasambahay, if you want, come over to UAE, Dubai, and search for a job. Ang dami ditong mga opportunity. At saka ang daming mga Pilipino dito na nakapagtayo ng business. And they own a salon, they own a restaurant, they own they are engineer here, and they all have their own company. So I suggest and I highly suggest better na mag-apply ka dito sa UAE and you can use what have you achieved in life. Kung ayaw mo sa bahay, here you can do part-time, you can do cleaning, part-time nanny or whatever. So, ang daming opportunity dito sa Dubai. But, you have to face the hardest part ng Dubai kasi ang init dito, as in parang because here is a desierto, diba? So super init, 50 degrees, 52 degrees. My God, hindi ko kaya sa labas. And let's get back to Ate Madeline story. At kung ngayon nararamdaman mo para bang sayang ang mga taon, kabayan, tandaan mo, habang may hininga, may pag-asa. Huwag mong iasa ang kinabukasan mo sa amo. Huwag mong iasa ang kaligayahan mo sa isang relasyon. At huwag mong iasa ang kaligtasan mo sa ibang tao. Kasi sa huli, ikaw lang ang sandalan ng sarili mong buhay. Kaya mga kabayan, sana ang kwento ni kabayan natin na Madeline ay magsilbing alarm clock para sa lahat ng OFWs na patuloy na nagsusumikap sa abroad. Huwag nating hintayin na dumating ang panahon na puro pagsisisi na lang ang maiiwan.
Mag-ipon ka, magpundar ka, at higit sa lahat, alagaan mo ang sarili mo. Kasi tandaan mo, ang pinakamahalagang padala mo sa pamilya mo ay hindi pera, kundi ikaw mismo. Ikaw na malusog na umuwi or mag-for good one day. Mga kabayan, sana huwag nating sayangin ang buhay na binigay sa atin. Gumising tayo habang may oras pa. And one more thing, one last part. Ito ang day 8 ng Ipon Challenge natin. So, sa iba kong video, and in this channel, we have Ipon Challenge. As I told you many times that the purpose of this channel is for OFWs to share, to receive, to listen, to get information, lesson, care sa mga kapwa nating OFW. And so, after 15 days, mamimili ako ng isa nating kabayan na babahagian ng 500 pesos through GCash to add to your Ipon Challenge. Okay, so this is just a give back or as a way of saving also para mulat ang mga kapwa nating OFW magising. So sana magising tayo, and maraming salamat sa pakikinig, panonood, at I encourage you to subscribe also to my channel, support this channel, like and share sa mga kapwa nating OFW, and let's encourage yung kapwa nating OFW. And like what I said, save with intention, hindi lang mag-save and then the next day wala na ulit. So, mag-ingat ka kabayan. Maraming salamat. God bless you and see you again sa susunod na video.